Paano nga ba natin ginawa ito? Tara, turuan ko kayo. Una, mag-acting-acting lang kayo. Na kunyari may hinahagis kayong bagay. Tapos, maglakad lang kayo pabalik. Pag nakapag-acting na kayo, open nyo na yung CapCut. At ito ang una nating gagawin. Sa part na hinagis natin yung bola, syempre hahanap tayo ng magic. Kuha tayo ng picture sa Google, ilagay natin, overlay natin, pindutin natin yung splice at yung filter. Gagamit nga pala tayo ng keyframe dito. Kung nakikita nyo yung diamond na yun, ayun yung pipindutin natin. Itatapat muna natin siya sa pinaka maliit dun sa kamay natin para kunwari dun galing yung energy ball. Pagkatapos, gagamitin lang natin ito ng keyframe. Kailangan natin masundan yung galaw ng kamay natin. Ito kasing keyframe yung ginagamit natin para mapagalaw natin yung isang bagay. Kailangan lang susundan natin yung bawat galaw ng ating kamay hanggang sa maihagis na natin yung bola. Madali lang to, basta sundan nyo lang yung ginagawa ko. Maglagay lang tayo ng keyframe, sundan lang natin yung kamay, adjust hanggang sa mahagis yung bola. Pag nasundan na natin, nahagis na yung bola, tanggalin naman natin yung pinakasobra. Para kunwari, nawala yung bola. Ayan, adjust lang natin. Pagkatapos naman ito, i-import naman natin yung Sky na dinownload natin. Kung wala kayong ganito, pwede kayong maghanap sa YouTube. Kung hindi nyo ma-download, gamitan nyo ng screen record. At ipapantay lang natin sa Sky ng ating video. Pagkatapos nating ipantay, gagamitin natin ng splice at mamimili tayo. Ito palang napili kong hard kasi mas matingkad siyang tingnan. Pag okay na sa inyo yung itsura, gamit naman tayo ng mask para mag-blend yung ating sky. Click nyo lang yung horizontal, tapos i-adjust nyo lang sa baba. Gamitan nyo lang din ng feather para mag-blend. Ang sunod naman natin gagawin, split natin yung katapat ng ating sky. At ang gagawin natin, iduduplicate natin to at i-overlay para mapunta sa baba. Hanapin natin yung overlay. Tapos, itatapat natin doon sa may katapat din niya. Gagawin lang natin dalawa para makuha rin natin yung detailed na mga puno. Pagkatapos natin ma-adjust, mapantay natin, gagamitan natin ito ng remove background. Custom removal. Tapos gagamit tayo ng brush. Pwede nyo siya i-adjust kung saan yung gusto nyo, malaki o maliit. Para hindi kayo mahirapan i-adjust. Pag na-brush nyo na, makikita nyo, nakalitaw na yung ating mga puno. Ang sunod naman natin igagawin, i-adjust naman natin yung in-overlay natin para maging kakulay ng ating sky. Timplay nyo lang yan, adjust yung saturation, yung contrast, yung highlight, shadow. Kayo na yung bahala, basta yung maganda sa paningin nyo. Tapos adjust nyo rin yung temperature para maging kulay, sunset. Timplay nyo lang yan, basta yung makita nyo maganda sa paningin nyo. Pag okay na yan, isave nyo na and ready to export.